Siya nga po pala, bago tayo mag-umpisa sa discussion natin for today, ang makikita nyong video ay tungkol yan sa pagsasakay natin ng battery cages na papunta sa Sorsogon. Ayan. Yan po yung mga battery cages natin na dinala natin sa Sorsogon. At kasalukuyan, andun na rin po yung mga boys natin. Nag-i-install na po sila ng battery cages. 5,040 heads capacity. Ayan. So, enjoy nyo po yung panonood. Good day po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Ayan. Ngayong araw, ang topic natin ay tungkol sa presyo ng itlog. Ayan. So, alam nyo naman po na ang mga estudyante natin ay nakabakasyon. Ayan. So, alam naman natin na ang negosyo nating itlog ay kadalasang nakukonsumo ng mga estudyante. Ano? So, yung mga estudyante natin from kindergarten to elementary, high school, hanggang college ay kadalasan yan yung ating inaalmusal. Kasi yan yung madaling iluto. So, sa panahon na pasukan, mataas yung demand talaga. Kaya lang, ngayong bakasyon, talagang tutumal. Kasi parang dito sa amin, sa Dagupan City, lalo na yung barangay ko, kumbaga University Belt, maraming mga school dito, pati mga high school, mga colleges andito. So kapag ganitong bakasyon, patay po yung negosyo, kagaya ng mga boarding house, mga apartment, dahil yung mga estudyante nagkakaroon sila ng summer vacation, umuuwi yan sa mga lugar nila. So yung palengke namin dito sa Dagupan, yung dating volume ng itlog na nabebenta ay bumabagsak yung demand, ano, kasi nga walang estudyante na mga bibili. Ayan. At kapag syempre magkakaroon ng oversupply. Ayan. Kasi nga yung mga estudyante rin, like taga ibang bayan, pag uwi rin nila, hindi na sila obligado na gumising ng maaga at magluto ng kanilang makakain. Yung mga mamis, ganun din. Hindi sila obligado na gumising ng maaga at ipagluto ng almusal yung kanilang mga chikiting. Yan, so ganun yung nangyayari. So, tuwang-tuwa pa nga yung mga mamis kasi nga, di ba, ang hirap mag-budget. Tuwang-tuwa sila kasi hindi sila obligado na magluto ng almusal. Yan, although hindi naman lahat, hindi lahat. Ayan, so nakakatipid pa nga yung mga mamis natin ngayon, aside sa wala silang ibibigyan ng baon, hindi rin sila obligado na magluto ng mga almusal ng kanilang estudyante. Yung mga iba pa nga dyan, nagluluto, may mga gusto rin yung mga makatipid, itlog na prito yung kanilang binabaon. So ganun po yan. So lahat apektado ng bakasyon, so bumababa yung sales. Ayan, anong mangyayari kapag mababa ang sales, mababa ang demand, pero yung supply steady? So babaha ng itlog. Ayan. Pangalawa, ang nangyayari pa, sobrang init ngayong summer season. So kapag mainit po, alam nyo po, ang itlog natin, ang mga manok natin ay hindi gaanong palakain. So halimbawa, yung lowman natin na 115 grams ang kakainin daily. Yan, yung decalb natin 110 grams, hindi po nila uubusin yon. Minsan mga nasa 90 to 100 grams lang yung kanilang kakainin. So mapapansin ninyo, yung dati-rati na ubos-ubos na yung feed sa may pakainan, ngayon po sa sobrang init,
parang binabantayan lang po nila yung kanilang pagkain. So ang ginagawa ng manok, inom lang siya ng inom kasi nga mainit. Sa sobrang init pa nga, mga bandang 2:00, pansinin ninyo yung manok ninyo umiiyak, may humuhuni siya. Yan, umiiyak siya sa sobrang init. Tapos makikita ninyo hapo yung kanyang paghinga, 'di ba? Yung kanyang yung anong tawag dito? Dito sa may sa ito yung may yung sa Pangasinan, yung kulukulong. Ayan, yung dito sa may leeg niya. Makikita niyo yung movement, tapos yung tuka niya, yan, hinihingal siya dahil sa sobrang init. Ayan, at alam naman natin na ang manok, wala siyang anong gland yun? May tawag doon, nakalimutan ko rin. Wala siyang gland na para wala siyang sweat gland. Ayan. Kaya ang manok hindi siya pinapawisan. So kapag hindi pinapawisan, yung excess na tubig ng kanyang katawan, saan niya mailalabas? Dahil wala nga siyang sweat gland. So nilalabas niya po yan sa pamamagitan ng dumi. Sumasama po yung excess na tubig sa kanyang dumi. Kaya dun sa mga nagtatanong, Mang Mags, bakit basa po yung ipot ng manok ko? Yan, alam nyo na po yung sagot dyan. Hindi po nagtatae yung mga manok ninyo. Yung sobra-sobra lang yung tubig na kanilang iniinom dahil nga sa mainit, kaya nilalabas nila, isinasabay or sumasabay sa kanilang pagdumi. Kaya yung dumi po ng manok natin ngayon, basa, matubig dahil po dyan. Yan. And then, dahil nga sa hindi sila gaanong kumakain ngayon, inom lang ng inom, ang mangyayari, yung itlog po, liliit. Ayan. So, yung mga dating itlog natin na na-harvest, pansinin ninyo, lalo na yung mga baguhan at dun sa mga magplaplano pa lang, yung itlog na dating large, lumiliit po yan. Nagiging medium na lang. Ngayon, paano natin mapapansin? Kung dati-rati ang na-harvest natin ay 10 tray na large, ngayong tag-init, baka 6 na lang o 5 tray na lang yung large. Ayan. O baka nga halos mawala yung large dahil nga sa sobrang init. Yung large natin magiging medium, at yung medium natin na dating 10 baka maging 2-3 na lang. So kadalasan yan magiging small. Ayan. So lumilit po yung itlog. Ako po, yung XL ko na dati parang 3 box, ngayon 6 na tray na lang po yung XL ko. Kaya at least magkaroon po kayo ng idea para yung, kasi maraming nagtatanong, maraming nalilito, Mang Mags, ang mura na nga ng itlog tapos lumiit pa yung itlog namin, anong problema? Yung mga ganon. So ito na ngayon, kapag ang itlog ay lumiit or hindi naman siya actually yung perfect word na gagamitin natin, lumiit, gumaan. Kapag yung itlog natin ay gumaan, yung dating mabigat na pang large or pang XL, ngayon naging medium or small na lang. Dahil po yan sa kain ng, inom ng inom yung manok nyo at konti lang yung kanyang kinakain. So yan po yung epekto. Gumagaan or lumiliit yung ating itlog. At kapag ganun lahat, eto na po. Kaya bumabaha ng itlog na small, medium, extra small. So kadalasan ngayon ang murang itlog yung extra small, small at saka medium. Yan. So bigyan ko kayo ng idea. Diyan sa online may makikita kayong mga nagpo-post diyan. 120 yung small, 130, 140 yung small. Yung medium merong 130, 140, 150, 160, hindi pare-pareho. Tapos makikita nyo yung large medyo mataas ng 20. And then yung halimbawa kung 170 yung large, yung XL nasa 190 or 200. Tapos yung jumbo 220. Bakit ganon? Kasi bihibihira naman yung XL at saka jumbo. So hindi siya apektado gaano sa presyo na mababa. Ang sobrang baba lang
yung extra small, small at saka medium. And then syempre kapag ang manok natin ay baguan pa lang na nangingitlog, talagang mababa rin yung presyo ng piwi. Ayan, so ganun po yun. So ngayon naman, may mga nagsasabi, Mang Mags, bakit naman sobrang baba? Grabe naman yung mga malalaking farm kung magpresyo, sobrang baba. Malulugi na po tayo ng mga malilit na farm. Paano naman na po tayo? Ganito po yan. Sa totoo lang po, ayaw din nilang malugi. Ayaw rin nilang magbaba ng presyo. Kaya lang no choice. Kung di po sila magbababa ng presyo, hindi nila mabebenta yung kanilang itlog. Pag di nila mabenta, mabubulok lang. So better than nothing, ibaba na lang yung presyo para kahit papano bumalik man lang yung pinambili ng feeds. Ayan. So hindi man bumalik, minsan pa nga lugi, hindi makabalik yung feeds. So wag kayong mag-aalala. Wag po kayong mag-aalala kasi ito yung sinasabi ko palagi na kapag during summer vacation, ganito po yung senaryo natin. Kaya nga lalabas lang na break even tayo for 2 months. Wala po tayong kita. Ang importante lang, mabili natin yung feeds, masahudan natin yung mga tao natin, mabayaran natin yung kuryente. Sa mga okay na. Kasi pagdating ng June, ang mangyayari naman yan, lalamig na yung panahon, magsisilakihan na yung mga manok, yung mga dating bumaba pa yung production, yung percentage, tataas na rin, pataas na kasi nga yung init unti-unti ng bababa, lalo na kapag medyo nag-uulan-ulan na. So babalik na rin siya sa dati. And then yung presyo tataas na rin. So meron na naman tayong mahaba-habang buwan, mahaba-habang panahon na na nanamnamin na masarap na naman yung presyo. Ayan. So you do the computation, mag-compute lang kayo. Pero ako personally, itong hanap buhay natin ay mas maganda sa ibang negosyo kung ikukumpara natin. Kasi ito lang yung natin pinaka low key kapag bakasyon, di ba? Pero pagdating ng tumataas naman na yan. So talagang magtsatsaga lang tayo sa 2 buwan. Ayan. Kaya lang yung naman, kapag tayo naman ay ito madalas kong sabihin, kapag tayo naman ay backyard 96, 192, 504 heads lang yung ating alaga, or kahit 1,000 heads yung ating alaga, wag po kayong mag-alala, wag po kayong mababahala kapag ang nakikita ninyo ay sobrang baba ng mga pinopost nila dyan sa Facebook. Kasi nga yung mga yan yung mga walang mapagbenta ng itlog. So tayo kapag 96 heads, 192, 504, meron naman tayong market, yung mga kapitbahay natin. Ngayon kapag sinabihan tayo na, bakit yung nakikita ko sa Facebook mura, ngumiti ka na lang, sabihin mo, itong itlog kasi namin fresh. Baka mamaya gusto mong bumili ng mura, hindi mo naman alam, hindi mo naman kilala kung kanino yung itlog na yan. Tapos ang binibilhan mo pa yung mga rolling store, yung mga rolling na motor. Kapag nakabili ka ng bulok, lugi ka na. Unlike dito sa amin, fresh. May problema man yung mabili mong itlog sa amin, andito lang kami. Alam mo kung saan mo ko pupuntan. Alam mo kung saan mo isosole yung itlog na nabili mo. So yung mga ganun, mga konting sales stock. Ayan. Ang nagpo-post lang talaga nung mga ganyan na yung sobrang mura, yung mga malalaking farm. Lalo na yung mga 30, 50, 100,000 capacity. Talagang maaburido ka niyan dahil imagine mo kung halimbawa yung kaibigan ko 60,000 capacity sa 80% na lang na di 48,000, 80% na production, 48,000 na itlog yung nilalabas ng mga manok niya daily. Saan niya ibebenta yan kung tutumal, di ba? So nakakaaburido. Kapag may excess sila, binebenta nila, nagpo-post sila ng mura. And then pag naubos naman na yan, kahit na humirit ka, kung ubos na, wala na, back to ibang presyo na naman. Yung kumbaga para lang ma-dispose yung itlog, mabilisan na pag-dispose, di ba? Ayan, so yan yung mga ganon. Ako naman, kwentuhan ko rin kayo ng mga sitwasyon natin dito sa farm.
Ako naman, nagkal tayo. So ang manok natin ngayon na nangingitlog ay mga nasa 15,000. So sa 15,000 na yan, nagpapakain ako ng 32 na sako. Ang na-harvest ko ay mga nasa 29 na boxes. Kasi nga yung iba dyan baguhan pa lang, hindi pa sila nag-pick, ayan, so ganun lang. Ngayon meron akong bentahan ng itlog, meron akong suki na lahat ng itlog na gusto kong dalhin sa kanya, dinadala ko. Ngayon ang usapan namin, basta sa kalakasan ng itlog, ikaw ang priority ko. Ikaw ang priority ko, kako. Ipra-priority ko siya kasi malakas siyang kumuha. Basta ngayong bakasyon naman, lahat ng dalhin ko sa'yo, kukunin mo. So ganun yung arrangement namin. So minsan merong bibili ng pa isa-isang box sa farm, sa akin isa, dalawa, so binebentahan ko yan. Syempre iba yung presyong maganda. Pero kapag ako naman yung nagbenta dito sa suki ko, yung presyo isusunod ko naman sa kuha niya. Syempre yung kuha niya mababa, pero susunod ako kasi isusunod ko yan kasi nga marami ring nag-aalok sa kanya, di ba? Kaya lang hindi hanggat may available akong ibebenta sa kanya, kukunin niya yan. Yan. So basta papayag ako, kakagatin ko yung kanyang presyo. Very honest naman to kasi kapag tumaas yung presyo, sinasabihan niya rin ako na, "Sir, ganito na yung presyo. Tumaas." Ganyan. So very transparent siya. So okay lang yung ganon. So napakaganda. So yung mga hindi ko mabenta, binibigay ko sa kanya. Walang problema. Kahit nga sa kanya ko lahat ibigay yung production ko ngayong bakasyon, kukunin pa rin niya. Yan. So ganun yung mga kapag tayo ay mga nasa middle middle scale, middle size na farm, ganyan yung mahanapin po ninyo. Ayan. Basta yung presyo ngayon, huwag kayong mabahala kahit na ang dami-daming nagpo-post dyan, huwag kayong mabahala. Lalo na kung nabebenta nyo naman yung itlog ninyo. Ayan. So ang importante lang kapag ganito, lumabas tayo sa ating comfort zone. Lumabas tayo sa ating comfort zone at maghanap po tayo ng mapagbebentahan ng ating mga itlog. So dyan po sa ating area, kung ang pinupuntahan po natin ay yung kapitbahay lang natin dyan sa unang kanto, pangalawang kanto, sa panahon ngayon, puntahan ninyo pati yung pangatlo, pang-apat, pang-limang kanto para i-market yung ating itlog. Ayan, madali lang namang magbenta ng itlog, lalo na kapag kakilala nila kayo, alam nila yung bahay ninyo. Kasi nga, yung mga iba rin ayaw bumili sa rolling. Kasi nga, natatakot na dahil marami or kadalasan, yun nga, gaya ng sabi ko, kadalasan nagbebenta ng rolling yung mga lumang itlog na, yung mga malapit ng umalog, di ba? Malapit ng mabugok. Ayan, kaya kapag pinrito natin, sabog yung yolk. Lumang itlog na po yun. Yun na po yung umaalog. Kaya pa namang kainin, pero syempre, kapag ikaw medyo choosy ka, di ba? Lalo na yung mga ibang kababaihan dyan, choosy. Syempre, mapili sa lalaki, ganyan. So, syempre, ayaw nila. Kaya, kayong mga lalaki naman, syempre, dapat, kayo, syempre, nasa taste din ng babae, iba-iba rin. Yung mga iba, gustong sa lalaki yung maporma, diba? Pero yung mga iba rin na nag-iisip, syempre, gusto nila yung may hanap buhay, may trabaho, diba? Yung iba naman, gusto nila gwapo, diba? Napapaano tuloy si Mang Mags, ano lang yan para medyo kahit papano matawa kayo, ganyan. Kasi syempre mura yung itlog ngayon break even lang tayo di ba? Break even. Pero asahan nyo pagdating ng June, magno-normalize na yan, babalik na yan sa dati. Na naman yan, paldo-paldo na naman yung mga, lalo na yung mga malalaki yung capacity, di ba? Paldo-paldo. Imagine kung 60,000 yung alaga mo at meron kang piso daily na net income, net, di meron kang 60,000 a day. Sa isang buwan, 1.8 million pesos. Diba? O, kwentahin mo yung mga puhunan ganyan. Yan. So, kaya manood ka palagi ng Mang Mags kapag interesado ka sa ganitong hanap buhay. Yan.
So dahil dito transparent tayo, sasabihin natin lahat yung mga details na gusto yung malaman. Ayan. So abang-abang lang tayo at mga isang buwan na lang okay na tayo. Ano po? So hanggang sa muli, maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat at God bless.